Hello, good morning. Ito naman tayo sa isang ating lessons para sa HTML. So, tapos na tayo sa paragraph. So, ngayon, proceed na tayo sa HTML styles. So, dito sa HTML styles, isang siyang attributes yung style natin, which is used to add styles to an element, just as color, font, size, and more. Yan. So, yan. So, ang element is a color fonts. Ang style attributes is a color, font, size, and more. So, sa example nito, meron tayong I am red. So, may style siyang red, which is nagamit natin ito sa nakaraan lessons natin. I am blue, I am big. So, try natin. So, nakikita natin ngayon dito, meron tayong mga pitag. So, sa pitag natin ay abnormal, which is itong kanyang may style siyang red, blue. Then, meron tayong I am B, which is font size naman ng kanyang ginawa. Yeah? So, what if gusto natin dito is gusto natin ipagsama. Gusto natin siguro red. Pwede kaya run natin. Oops. Hindi, di ba? Kasi kailangan natin ng semicolon. Okay? So, meaning, pwede natin siyang maglagay ng iba't ibang klaseng value dito. Basta gagamitan lang natin siya ng colon. Okay? Para hindi siya mag-mix dito sa isang value niya. So, ganyan yung style. Okay? So, susunod, magkakaroon pa tayo ng ibang lessons regarding sa mga styles. Mas nandun na tayo sa CSS. For now, stick muna tayo dito sa basic fundamental ng HTML. Okay? Then, the next one is the HTML style attributes. So, ano-ano ba yung mga attribute na to? Settings that styles of HTML elements can be done with the style attributes. The HTML style attributes has the following syntax. So, ito yun. Meron tayong property, then value. Gaya dito sa ating ginawa kanina. So, dito pala yun. Ito yung sinasabi niyang style attributes. Okay? So, meron siyang property. Ito yung property natin, color, font size, at ito naman yung value natin after ng colon. Okay, remember that? Ang style natin is an attribute at yung style natin is also has an attribute, property. Okay? Ang style is attribute at ang style natin meron siyang mga property. So, meron tayong color property, font size property. Example kanina, meron tayong font at iba pa. Which is matatanggal din natin sa mga other discussions. Then, meron din tayong tinatawag dito na background color. So, meaning, pwede natin pala palitan yung background natin. Try natin yung ating nakaraan, which is ito. Lagyan natin siya ng style daw, which is, change lang natin ito ng body, small body. Then, lagyan natin ng style. So, may style tayo na background color property yan, okay? Background color is property na merong powder blue na kulay. So, check natin kung anong magiging itsura nito. Bali ito yung kinalabasan, okay? Ito pala nagiging kulay natin
Huwag na lagyan ng background kasi 'di ba kaya nasabi natin yung body is ito yan. Ito yung body, laman ng ating body, yung content ng ating body. Which is yung head is nasa dito. Head, mga meta natin, sa labas yan. Okay? Sa lahat ng nakikita natin dito sa loob ng ating browser will be our body. Okay? Then, continue. Yan, example na rin. So, meaning, yung background color is hindi lang natin ginagamit sa background. So, pwede natin gamitin din sa mga tags natin. Kaya na ito, kunwari, style tayo, magkakaroon tayo ng background color. Kasi sabihin natin yung color natin is tomato daw. For example, turn natin refresh. See, nagkaroon tayo ng background sa ating paragraph, sa ating pre-formatted text. Yan. So, meaning, pwede natin siyang ilagay kahit saan natin gustuhin. Refresh. Okay. At hindi lang yan. Pwede rin tayo maglagay ng font size na 20 px. Okay. So, pwede rin yan. So, let's continue. So, yung color din. Pwede rin siyang... So, kanina, yung background colors, ginamit lang natin sa backgrounds. What gusto rin natin gamitin siya sa text natin mismo. So, pwede natin gawin is type lang natin ng color. Blue. Huwag natin kakalimutan yung semicolon. Save. Then, refresh. So, makikita natin, nagbago yung kulay ng ating font at meron tayong kulay nating background. Okay? Then, font family. So, dito na natin tayo pwede mamili ng font family natin. So, gaya ng nasabi natin nakaraan sa pre-text, Courier yung kanyang default font. So, gusto natin ibalik siya sa dati niya. So, pwede natin gawin is dagdagan lang natin ito. Lagyan natin yung font family, which is sabihin natin Verdana. Refresh natin. See, nag-iba yung kanyang font. Okay. Then, pwede rin tayo maglagay ng size. For example, yung heading natin, or dito tayo, maglagay tayo ng style dito. Lagay tayo ng font size. So, maglagay tayo ng, siguro, for sa example niya dito is percentage ang kanyang ginamit. Nakaraan kasi is ginagamit natin is itong pixel na to. So, may other way na pwedeng gamitin, which is itong 100%, 100% percentage. So, tingnan natin kung ano mangyayari sa heading natin. Check natin. This is a heading 2. Heading 2. Refresh natin kung ano mangyayari. Lumaki siya ng 300% sa laki niya. Okay? So, meaning, kung gano'ng kalaki ito, walang percentage ito, yun yung i-multiply niya na laki sa default niya. Okay? Try natin. Diba naman? So, ano mangyayari? Nagsilakihan din yung mga text natin. So, 300% siyang beses na lumaki sa normal size niya. Then, summary ng chapter na ito. So, gumamit tayo ng style. Style is yung attributes sa HTML limit natin. Which is yung background color is yung sa mga property ng style, color, font family, font size, and text align. So, text align is hindi natin nagamit. Ito pala, yung text align sample. So, for example, gamitin ng text align daw. Then, pwede tayong gumamit ng center. Check natin kung anong mangyayari sa ating kung nakikita nyo, nag-center siya. Okay?
So, ano pa ba yung mga pwede natin gawin? May justify ito. So, nag-justify siya. Same siya sa mga Word document natin. Okay? Left. Left siya. Okay? Then right. Okay. So, that's it for the lessons for today. So, ang dami naman tayong tunan regarding sa HTML styles. Okay, thank you.